Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Tayo po'y dadako sa ating maigsing talakayan ulit, gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. At syempre bilang mananampalataya, hindi dapat mawawala ang salita ng Diyos araw-araw sa atin. Ang pamagat po ng ating tatalakayin sa maigsing sandali ay Universal Call of Discipleship. Universal Call of Discipleship. Hindi naman lingid sa inyong lahat ang sinabi sa Matthew 28:19 to 20. Nakalagay po dyan sa Bible, Matthew 28:19 and 20, Go ye therefore and teach all nations. Teach all nations. Go ye therefore. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So 20 po nakalagay, teaching them to observe all things. So ito po ang pinaka-great commission mula sa Panginoon. At iikot po ang ating pag-aaral sa maiksing sandali sa katagang disciple o discipleship. Two basic principles of discipleship. Number one, you cannot give what you do not have. Hindi ka pwedeng mag-disciple na hindi ka naman na-disciple. Ano ituturo mo sa kanila? You cannot give what you do not have. Number two, you cannot keep what you have received. So pag ikaw naman ay dinidisciple, hindi pwedeng i-stack mo lang sa iyo yun, ituturo mo rin sa iba. Yan yung two basic principles of discipleship. Alam nyo, ang disciple o discipleship, ang Greek word po niya ay matetes. It means a learner or a student, means a follower or someone who is taught. So tagasunod ka ni Kristo, tinuturuan ka ng salita ng Diyos, natututo ka. Tapos, yung habang may nagdi-disciple sa iyo, may nagtuturo sa iyo, hanggang sa ikaw ay maging ganap na mag-mature, yung matututunan mo, kukuha ka rin ng ibang tao, tuturuan mo sila. Yan po yan, napaka-simple pero napaka-importante. Isa po sa nakalulungkot na katotohanan na failure ng maraming church, hindi ko naman nilalahat, ay yung naging saved, seated, and satisfied ang mga members at kukunti ang nagdi-disciple. Ito po ang pinaka-foundation para ang gawain ay lumalim, tumibay, lumago, lumaki, lumawak. So, universal call of discipleship. Discipleship must be the heart of every church. Dapat yan ang focus natin, evangelism and discipleship. Dapat talaga number one yan. Ngayon, mabilis lang po, 3 puntos regarding discipleship. Number one, discipleship is a call to all believer. Hindi po ito pang pastor lang, dahil siya ang pastor, siya ang trumabaho niyan. Hindi po. Sa lahat po ng mananampalataya, nangunguna lang po yung pastor na tinalaga. Okay? Discipleship is a call to all believer. Hindi po sa worker lang yan, hindi po sa deacon lang, lahat. As long as you are a believer, dapat nagdi-disciple tayo at nagpapadisciple tayo. Number two, discipleship is a journey and not a destination. It was everyday experience. Hindi ka basta hihinto. Nagsimula ka lang ng konti, hinto na. O kaya, sasabihin mo, magdi-disciple ako ngayong buwan lang na to, next month, hindi na. It is a journey, not a destination. In following Jesus, there is no turning back. So hanggat may lakas ka, hanggat may kakayanan ka, as long as mananampalataya ka, paggamit ka sa Panginoon, turo ka ng salita ng Diyos sa sino man pwede mong turuan, bata man yan, junior, youth one, young pro, adult, as long as ikaw ay mananampalataya, mag-disciple tayo. Sapagkat yan ang kabilin-biliran ng Panginoon. And number three, discipleship, simply a call to following Jesus. Nung tawagin niya kanyang mga alagad, sabi niya, follow me, I will make you fishers of men. Sabi, follow me. If Jesus says, follow me, He must go first. Ang Panginoong Jesus na ang nauna Hindi tayo ang mauuna siya. Matagal na siyang nauna. Following Jesus means you are not alone. Follow me, nandun ang Panginoong Jesus. And it means you are not going to start, just follow. So yun po,
So maintindihan natin yung tatlong puntos na yan regarding sa universal call of discipleship. Ngayon ito po, alam nyo ba ang discipleship ay yung kaya tinawag na universal, sa buong mundo po ito, sa lahat ng lahi ng tao. Kasi yung nation doon sa Matthew 28:19, go ye and teach all nation. Yung pong nation sa Greek word ay ethnaie. Sa English ay ethnic, ibig sabihin all classes of people. Kaya nasa Israel ka, nasa Korea ka, nasa Amerika ka, nasa China ka, nasa Pilipinas, gagawin at gagawin mo ang discipleship. Pinag-uutos ng Panginoon niya sa buong mundo. Kaya ang closing nito, are you a disciple of Jesus Christ? Ikaw ba ay disipulo ni Kristo? If yes, are you discipling others? Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, aasahan ng Panginoon na may dinidisciple ka. Yun po yan. Or else, nakakalungkot namang isipin na turingan tayong mananampalataya, pero hindi tayo sumusunod sa kabilin-bilinan ng Panginoon na Great Commission. So I hope naintindihan nyo. Ito po ang inyong lingkod, ang Peke Carlo.